Hello everyone! So welcome back again on my YouTube channel, and our topic po is all about PAO or Public Attorney's Office, kung paano po kayo ma-assist ni PAO ng inyong annulment or nullity with free service. Okay, so yung sa akin kasi is I was assisted with the Public Attorney's Office. Pero i-share ko lang din sa inyo kung ano yung requirements na hiningi nila. Okay? So, but before we proceed that, meron nga po pala akong playlist for those applying for Fiancé K1 visa. Just click my playlist and K1 Fiancé application. Makikita niyo yung lahat na US Embassy interview ko and other vlog. Tsaka meron din po akong sa mga corrections ng birth certificate, click playlist, and PSA CRS documents. So makikita nyo doon kung paano nyo ipaprocess yung nag-negative kayo sa inyong birth certificate. Alright, so anyways guys, so ito yung hiningi sa akin ni Pao, okay? So yung unang hiningi niya is yung DSWD or Certificate of Indigency. So ito yung proof na ikaw dapat is pasado sa kanilang kung magkano yung kita mo or yung kasi meron silang doon ganito yung dapat yung kita mo para ma-assist ka ng PAO. So Certificate of Indigency yung kailangan. Pangalawa is yung PSA Marriage Certificate. Pangatlo is PSA Senomar of Husband. Note nga pala dito sa PSA Senomar guys of husband, dati makakakuha ka nito without the authorization of your ex or ex-husband, ganyan. But meron silang policy ngayon na hindi na sila nag-a-allow na kahit wife mo yan or ex-wife, ex-husband, ganyan, di pa kayo legally separated, kailangan po ang authorization. Yun na yung bago nilang policy. Kailangan na ng authorization ng inyong wife or ex-husband, ex-wife, ganyan, bago kayo makakuha ng Senomar. Pangapat is yung barangay certificate or certification of residency with house location. Panglima is yung salaysay. So, isulat mo sa bond paper na ganito yung love life nyo, past love life nyo, kung ilang years na kayo hindi nag-uusap, kung paano kayo nagkakilala, yung mga ganyan. Sa case ko naman is, kasi siya, foreigner, he was in Czech Republic, so nilagay ko lahat doon. Ang pang-anim is utility bills or IDs. So, ayun, yun yung hiningi ng PAO sa akin. Anyway, yung sa case ko kasi is nullity. So, isa siya sa pinaka-easy, sabi nga ng attorney ko, na pinaka-easy na case of Code of Family. Tsaka yung hiningi din yung address ng iyong ex, which is sa naman siya, sa ibang lugar. So, ayun. So, procedure is yung annulment of marriage and declaration of nullity. Una, kung nakumpleto mo na to lahat, ibibigay mo to sa iyong attorney. So, i-review niya yan lahat, ganyan. Mag-i-schedule sila ng inspection kung totoo ba ito lahat ng pinasa mo, kung dyan ka nga talaga nakatira, kung yung certificate of indigency mo is legit din. So, yan. Kung once na legit na siya lahat, napatunayan na yun is legit yung pinasa mo, yung attorney mo is mag-prepare na siya ng filing of petition. Petition must be filed within the prescriptive period. So, yun yung petition of declaration of nullity or petition of declaration of annulment. Tapos, ayan, kung naka-fill up na yan or na yan ang attorney mo na natapos na, meron yang ipaperma sa'yo o ganyan. Tapos,
ipa-email niya yan or through mail, like for me sa LBC ko pinasa. So gumastos pa ako ng 2,000 nun through LBC. Yun. Tapos yun yung parang service of summons na yung attorney mo yung attorney mo gumawa ng petition or yung summon na ipapadala dun sa husband mo na ikaw ay nag-file ng petition of declaration of annulment or nullity. So ngayon yung pangatlo is hihintayin yung sagot ng iyong ex. Pagkatapos niyan is yun, magbabayad ka ng 1,000 dun sa sheriff, dun sa cashier, tapos bibigyan ka rin niya ng subpoena for the interview sa fiscal kasi kailangan yun for collusion investigation. So tatanungin ka nun ng fiscal na anong trabaho mo, paano kayo nagkakilala, ganyan, mga ilang months na kayo or year hindi nag-uusap, kailan yung last na usapan nyo, ganyan, kailan kayo huling nagkita, yung mga ganyan, yung collusion investigation. Pagkatapos niyan, mag-file kayo ng publication. Oo, publication. So, yun sa publication naman kasi ipapublish yun bago yung mga trial or mga decision sa court. Sa akin naman kasi PAW siya. So yung court doon, meron silang binigay sa akin na yung legit na magpapublish ng aking nullity. So gumastos lang ako ng 20,000 noon. Mostly kasi niyan, mga 100 yung iba. Pero sa akin, sinabi ko kasi na I was assisted by PAW. So 20,000 lang yung hiningi for publication. So 15 days kanyan maghintay for publication. So after that is the pre-trial conference. Ayan, pupunta ka na ng court. Kanyan sasabihin ng attorney sa judge na ganito, yung all the papers proof na binigay mo sa kanya, ganyan. Tapos madali lang, at tatawagin lang yung pangalan mo, tapos babasahin yung lahat yung mga requirements na binigay mo, tsaka yung kung paano kayo nagkita, ganyan. So after that, mga ilang minuto lang yun, mag-schedule na naman sila ng trial. So trial, which is yung final trial. So sa final trial naman, so yun na yun yung time na pupunta ka sa harap yung mismo naka-level mo yung judge. Oo. So tatanungin ka, yung judge na talaga yung magtatanong sa'yo. So mostly yung tanong nila is English speaking. Oo, kasi pwede ka naman mag-Tagalog or mag-Bisaya, pero mas maigi na English kasi ita-translate din nila sa English. Kaya kung kaya mong mag-English, i-English mo na lang. So ayun, after that, finally na meron ng decision. Nag-decide na after mga 1 week lang, meron na siyang decision. So yung process ko nito is lang siya, 10 months of process. And ang gasto ko is nasa less than 30,000 lang, or I think 25,000 pesos. So yun po lahat yung process ng aking petition of declaration for nullity. So hope guys subscribe my channel sa mga hindi pa nakasubscribe, and watch on my other vlog about fiancé visa, and also PSA CRS application, or kung paano mag-file kung negative ang iyong birth certificate. So, yun lang po, and have a good day. Bye!